Takang-taka na ba kayo kung bakit ang mga estante ng bilihan ng oranges ay nilalagyan ngayon ng karatulan ng Charmaine? Dito kasi nagsimula yan. Naiinis naman ako, te, kasi parang hindi naman ako pinag-isipan. Bakit naman? O, di ba ikaw ang pangalan mo ay Mango? At tapos? O, Mango ka, di ba? Pero dilaw ka naman. Ay, oo. Ano ba, parang obvious naman kasi sa akin, te, orange, wala na bang ibang pangalan? Ay, ang gusto ko sana pangalan ay Charmaine. Ipanotaryo natin yan. Sana naman ay baguhin mo. Oo, Charmaine. Na nasundan pa ng nag-iinarting langaw. Ay, ako gusto ko lang din sana ng sariling pangalan, di ba? Di ba lang ang pangalan mo, Mare? Palayaw ko lang yun, ano ka ba naman? Ang totoo kong pangalan ay Fly. Ang gusto ko sana talagang pangalan ay Vanessa. At humabol pa ang avocado na si Melanie. Tulad niya, pinagkamala mo akong abogado, abogado naman baga. O ang gusto ko sana talagang pangalan ay Melanie. Pero talaga ba, Charmaine? O panotaryo lang, pwede nang palitan ng pangalan? Gaano nga ba kadali o kahirap magpalit ng pangalan? Sa Pilipinas, may dalawang paraan kung paano magpalit ng pangalan. Ang una ay ang administrative correction sa ilalim ng Republic Act 9048 na inamyendahan ng Republic Act 10172. Dito, hindi mo na kailangan pumunta sa korte. Pumunta ka lang sa civil registrar kung saan nakarehistro ang iyong panganakan. Kadalasan, para ito sa mga clerical or typographical errors. Halimbawa, kung mali ang spelling ng pangalan sa iyong birth certificate. Pwede rin ito kung ang first name ay nakakatawa, mahirap bigkasin, o nagdudulot ng matinding kahihiyan. Pero ibang usapan kung ang babaguhin ay ang iyong apelido o nakatalang kasarian sa iyong mga dokumento. Maliban na lang kung mapapatunayan may pagkakamali sa pagkaka-encode ng iyong detalye sa kapanganakan. Sa mga ganitong kaso, kailangan nang dumaan ito sa korte sa pamamagitan ng judicial petition. Mas matagal ito, mas magastos, at kadalasan nangangailangan ng tulong ng abogado at paglathala sa mga pahayagan. Karaniwang dumaraan dito ay ang mga legal na ampon, mga nagpalit ng civil status, at mga kasong kailangan ng legal na pagtutuwid sa mga record. Para naman sa mga miyembro ng LGBTQIA+ community, dahil walang gender recognition law sa bansa, limitado ang magpapalit ng pangalan kaugnay ng gender identity. Sa ilalim ng mga desisyon ng Korte Suprema, tulad ng kasong Silverio versus Republic, hindi pinahihintulutan ng pagpapalit ng pangalan o kasarian sa birth certificate batay lamang sa gender identity o surgery. Madalas din ma-reject ang pagpapalit ng first name kung ito ay dahil sa gender transition. Ang resulta, ang tinatawag na dead naming o ang patuloy na paggamit ng pangalang hindi na tumutugma sa kanilang pagkakakilanlan. Dahil dito, marami nakakaranas ng harassment, pambabastos o pagbubunyag ng kanilang sexualidad dahil hindi lamang tugma ang nakasulat sa ID sa kung sino sila ngayon. Para sa iba, hassle lang ang pagpapalit ng pangalan. Pero paano kung ito ang pangalang araw-araw mong naririnig at hindi mo nararamdamang ito ang kumakatawan sa kung sino ka? Katulad ng Orange na gustong matawag na Charmaine, Langaw na gustong maging si Vanessa, at Avocado na gustong makilala bilang si Melanie. Dahil higit pa sa mga titik na nakasulat sa ating birth certificate, bahagi rin ng ating pagkakakilanlan ang pangalan. Pero ano man ang ating pangalan, ang mahalaga ay hindi natin ito madungisan. Aris Galang po, ang inyong bigating digital reporter para sa FYP for your perspective.